pang ahensya. No? So, para sa akin, kung talagang gusto ni BBM na magkaroon siya miski na papano ng kaunting legacy na maipagmamalaki niya, tuunan niya ng totohanang pansin yung corruption sa natitirang 2 taon ng kanyang administrasyon. Ipakulong ang dapat ipakulong, usigin ang dapat usigin, kay kamag-anak niya, kay sino paman. Yung tipong hindi mo kilala itong si Marcos Jr. tapos narinig mo yung sona niya kahapon. Parang ang sarap paniwalaan no? Meron ng mananagot, mga bagong development, bago matatapos ang termino niya, ang dami niyang accomplishment. Ang gano'n yung datingan kaso nga, remind na naman tayo ni Inday Sara Duterte, nitong si BP. Hindi na ba kayo natuto? Naniniwala pa din ba kayo? Asan na yung 20 pesos na bigas? Asan na yung continuity? Asan na yung independent foreign policy? Tapos dyan sa zona niya na yan, maniniwala kayo? Makukulong si Martin Romualdez? Binubudol na naman kayo ni Bangag. Yun ho, ang buod ng panayam nitong si Sir Alvin na Tourism dito kay BP Sara. Pero bago ho yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Wala ho tayo maraming pag-uusapan dito sa video na to. Re-recta ho kagad tayo dito kay Sir Lito Banayo. Ito na siguro yung ating para kontrasona. Mamaya merong kontrasona. Yung mga totoong oposisyon, hindi yung kumakamaya kagaya nitong si Kiko Pangilinan. Kasi pinupwesto nila sarili nila opposition daw sila, pero hindi naman. Dito ho tayo kay Sir Lito Banayo. Yung grabe yung coverage ng SMNI kahapon sa show, napalakpakan natin. Grabe, sir. Sobrang bilib ako dyan sa naging coverage ng SMNI. Talagang lahat ng angulo. Walang kabayas-bayas. Gusto ho natin itong itong network na to. Hindi kagaya pagka nanood ka ng ABS. Alam mo na kagad, na yan, anti-Duterte na yan. Yung angulo ni Duterte, kailanman hindi papakita ng mga yan. Angulo yung Marcoleta, angulo yung Pastor. Hindi nila papakita. Papakita lang nila kung ano yung angulo na makakabuti sa kanilang naratibo. Dito hindi. Walang angulo-angulo kung anong nangyari, kung ano ang sinabi ni Marcos Jr., yun ho, hihimay nila. Palakpakan ho natin ang SMNI. Saludo. Idol natin yan. Isa tayo sa talagang masugid na taga-suporta ng network na yan. Noon pa man. Live dyan sa Davao City. Samantala, madadagdagan tayo ng isang panauhin, si Ginoong Lito Banayo, isang political analyst. Gusto ko marinig sasabihin ni Sir Lito Banayo doon. Kasi strategist So, sinasabi pa lang ni Marcos Jr., alam na kung anong gustong, alam na ang estratehiya ni Bangaga, marinig pa lang niya yung mga litanya nitong si Marcos Jr. Magaling niya si Sir Lito Banayo. Lito, magandang hapon. Maying hapon, sir. May hapon. Opo, bago lang si Ma'am Cora, usaping ekonomiya. Dito tayo sa magiging State of the Nation address ng Pangulong Bongbong Marcos. Sa tingin niyo po, mahirap para sa kanya para pabanguhin yung kanyang pamumuno, especially napakarami pong mga problema ngayon na kinakaharap ang ating bansa, ang kanyang administrasyon. Sir Lito. Actually, napakahirap, no? Kasi nga, siguro nasabi na ni economist Cora Guidote, masyado nang tight yung fiscal space natin no? Unang-una, taas ang presyo ng langis. Hindi naman tumitigil yung gera sa Iran. Galing, bigati. Cora Guidote. Lito Banayo. Gusto ng mga guests ng ng SMNI. Talagang expert. Hindi yung mga piniportray nila sarili nila bilang expert. Hindi expert ho talaga yan si Yan ang inahar ng mga politiko pagkakampanya. Kasi magaling sa numero, magaling sa strategiya. Yan ho talaga trabaho niya. Kaya pagka sinabi niyang mahirap po talaga kalagayan ng administrasyon ito si Bangag. Tsaka sa Middle East, no? Pagkatapos, napakalaki ng ating utang, no? Kaya problema natin yan, utang na yan. Napakahirap ka nang gumalaw kung ikaw ang presidente ng Pilipinas o ikaw ang nasa pamahalaan, no? Para maibsan mo ang kahirapan ng taong bayan.
So let's talk about positive naman. So ano naman yung the greatest political achievement ni BBM since 2022 up to the present ngayon? Kung meron Sir man. Lito. Kung meron man. lang. Political achievement. Kumbaga political achievement, yung pagpapadala kay sa dahig kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ako nasasagot muna para sa sarili ko Kasi sali naman ako, sali ako. Political achievement yun talaga. Tinuturing nilang napakalaking accomplishment nung ginawa nila kay Tatay Digong. Impeachment ni VP Sara, pangalawa, pagpapakulong sa mga kalaban nila sa politika, kagaya kay Senator Rodante Marcoleta, Pastor Kibuloy, Congressman Mike Defensor, at marami pa silang ipapakulong sa mga susunod na panahon, no? Yung pagdating sa termino niya, accomplishment niya bilang presidente, accomplishment niya sa sambayan ng Pilipino, wala po ko tayong nakikita dyan. Kung para sa sarili niya, political ang isang dating presidente ng Pilipinas, tinapon niya sa deheg. Yun. If you will Personal. consider that as an achievement. Kasi para sa kabutihan niya yun, pero hindi sa kabutihan ng taong bayan. Correct. Yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Remember, we started off with a very great, very promising unity. You know, yung unity team na silang dalawa, yung Solid North, Solid South, nagsama. Very popular ang dating presidente, si Pangulong Duterte. Ang anak niya ang siyang nakatambal ni Bongbong Marcos. At yun ang naging dahilan kung bakit siya nanalo. Kung sana tuloy-tuloy yung unity na yon, medyo umasenso naman siguro ang Pilipinas. Ang problema, sila mismo ang sumira ng unity Hindi naman si Inday Sara ang sumira ng unity. So, inapi nila ang mga Duterte. Ayan ang nangyari, no? And on top of that, binalasubas nilang masyadong ekonomiya natin, no? Yung dapat na gagastahin sa inilagay ito, no? So, itong problema ngayon natin na hindi nila maintindihan kung anong gagawin. Kaya, hindi ko maintindihan kung anong pangako na naman, bagong pangako na naman ang sasabihin ni Pangulong BBM ngayong ika-5 SONA niya. Yung penultimate SONA na ito. Actually, yung SONA sa susunod na taon, yung last SONA niya, baliwala na yun Wala na. That's pamamaalam na yan because by then, ang iniintindi na ng tao kung sino ang susunod na presidente. No? So speaking of Inday Sara, ano yung political impact sa impeachment trial against BP Inday? Okay, the problem of the impeachment trial on top of what has been happening since they kidnapped the former president is masyado ng polarized ang bansa, no? To put it in more colorful words, parang nahati ang bansa between the DDS, the Duterte supporters, and the Duterte haters, yung die-hard Duterte haters. Kasama na dyan yung mga pinklawan, kasama na yung mga kaliwa, at of course, directed by the government itself, no? So ayan ang nangyari. Imbis na nagkasundo-sundo tayo, the political fallout is such that it impacts upon the economy. It impacts upon every single Filipino's life. At yun na nga ho nangyari, di ba, nung pinadala nila sa Dahig Netherlands si Tatay Digong, sa lahat ng sa lahat ng tirada natin dito sa PH Update, laging laging merong kurot yung pagpapadala kay Tatay Digong. Palakpakan natin to si Charlito Bonayo. Yan yung mga political analysts, walang kabayas-bayas. Ano ba talaga nangyari sa Pilipinas? Bakit tayo umabot dito sa punto na to, di ba? Dahil yan sa pagpapadala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. Yan din yung kurot natin sa puso Yung tipong, kahit hindi na ituloy yung impeachment, galit ka pa ba kay kahit na gusto nang meron silang kung tawagin magre-reconcile sila. Yung tipong walang compromise sa atin. Kung gusto nang reconcile, pauwiin sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun lang lagi ang ating di ba? Yung lang naisin natin dito sa PH Update. Una sa lahat, naglingkod siya ng buong katapatan sa bansang Pilipinas. Tapos yung edad niya, yun talaga ang problema natin. Yung edad nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, doon tayo nagkakaproblema. Yung edad ni Tatay Digong. Kasi narinig ko sa kanya noong
may nangyari kay Joma, sabi niya, ang pinaka masakit na mangyari sa isang Pilipino. Isang makabayang Pilipino, ay kilala na si Tatay Digo, makabayan yan. Yung magurgur ka sa isang banyagang bansa. Di ba? Kaya nga yung mga kababayan nating OFW, kahit na ang gaganda na ng mga buhay sa ibang bansa, kita nyo ho yun mga kababayan. Pero pagka dumarating na yung dapit hapon ng kanilang mga buhay, gusto nilang magretiro sa Pilipinas. Gusto iba pa rin eh. Yung tipong kakain ka ng talbos ng kamote, di ba? Iba pa rin yung feeling nung yung kung ano yung nakalakhan mo. Hindi ko alam, siguro yung iba doon na sila talagang for good na sa ibang bansa. Pero karamihan ng ating mga kababayan, mga nasa Estados Unidos, gusto nilang magpahinga dito sa Pilipinas. Yung tipong meron silang retirement house dito sila mamamahinga dito. Umbaga, wala pa rin makakatalo sa Pilipinas sa puso nila kahit nasa magandang bansa sila. Yun ang ano ni Tatay Digong, kurot niya sa puso niya eh. Yan ang pinakamasakit na mangyari sa isang Pilipino. Magurgur ka sa banyagang bansa. Doon ka mamamaalam. Hindi kung saan ka pinanganak at dapat doon ka doon ka magurgur, di ba? Doon mo ilalabas yung huling hininga mo ika. Yun ang kinakalungkot natin, di ba? Bilang taga-suporta nito si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil alam natin masakit sa kanya yun. Kaya bring him home as soon as possible. Yun ang ating panawagan dito. Comment nyo naman sa baba. Bring him home. Kaya comment nyo sa baba. So sa nangyari ngayon, sir, dito about yung alleged kidnapping ni PRRD, yung nawala si Inday Sara sa administration ni Bongbong Marcos. Ano yung maging political landscape? Expect natin the political landscape this coming 2028 election. To begin with, no, ang tao ngayon, ang taong bayan ngayon, naniningil na ng mga pangako dun sa first zona. If you go by the first zona, because it's in the first zona where a new president sets up his goals, his priorities, no? The things that he wants to do, no? At pag pinakinggan mo yung first zona, napakaganda eh, actually. No? Unang-una, pinuri niya pa si Pangulong Duterte doon. At sinabi niya, the state of the nation is sound coming from President Duterte's administration. Pero ngayon, lahat na ginagawa nila para i-demonize ang mga Duterte, si Pangulong Duterte, kung ano-anong iniimbento nilang hindi naman ginawa ni Pangulong Duterte, kung ano-anong kasinungalingan ng gagaling sa kanyang spokesperson. Ako dyan ng puhunan sa natitirang 2 years. Ayun nga, kaya nga yung Business Confidence Index bagsak, di ba? Minus 24%. Nung Abril, mas malaki pa, minus 30-something%. Eh. So, medyo, I've never seen these numbers before, no? Pagdating sa confidence ng mga investors. Tsaka matagal di talaga ako nakipagsalamuha sa mga foreign investors. Ang problema talaga, they put a lot of weight on good governance. So pag nakikita nila na talamak ang corruption, they will hesitate to come kasi unang-una, yung trust nga, wala Tapos, if they ever come here, and they also look at other business people, nakikita nila na napaka, ng red tape. Talamak rin yung red tape. So, even if they try to come here, yung business permits, mahirap kuhanin, it takes a long time, mataas yung cost mo kasi maraming padulas. Okay? Dumadagdag yan sa inflation, sa interest rates, at saka sa weaker business people. Nakikita nila na napaka, ng red tape. Talamak rin yung red tape. So, even if they try to come here, yung business permits, mahirap kuhanin, it takes a long time, mataas yung cost mo kasi maraming padulas. Okay? Dumadagdag yan sa inflation, sa interest rates, at saka sa weak peso. So, kumbaga, yung cost of doing business in the Philippines is higher because of corruption. So, yan, affected tuloy. Bagsak ang foreign investments mo in April by 60%. Almost 60%. So, grabe yan talaga. Opo. Ma'am Cora, nababanggit nyo yung mga numero
record-breaking tayo. Meron tayong 18.55 trillion pesos na utang. Meron din tayong mataas na piso kontra dolyar. Baka sabihin naman nila na apektado tayo sa gulo dyan sa gitnang silangan. Maaring gawing rason. Pero kaibahan ng ginagawa ng Marcos administration, compare dito na lang, hindi na tayo lalayo sa mga Southeast Asian nation. Yeah. Actually, kung titingnan mo, hindi nila pwedeng gamitin yung oil prices as a reason kasi yung first quarter na 2.8% growth, wala pang crisis nun eh. Nangyari lang yung crisis towards the end of March. So most of the first quarter, talagang it was internal, walang external factor. Ano nga ba yung tanong mo? Isa? Yung utang and yung mismong yung 61 pesos na tayo ngayon ang dollar versus sa peso. So mahihirapan ng bumalik yung piso, no? Kasi ngayon mahina nga yung investments, tapos yung exports mo, paano mag-i-improve yung exports? Tinaasan pa yung tarifa. Talaga, as Mr. Banayo said, no? Na, ano kaya sasabihin ni BBM sa zona niya? Kasi napakahirap nang i-justify yung mga nangyayari ngayon unless gagawa siya ng rainbow promises na naman, ano? Opo, at pero pinagmalaki niya ilang weeks nang nakalilipas na umabot na tayo sa upper middle income. Pero ano lang yun simple average. So yung upper middle income ng World Bank is gross national income divided by the population. So walang granular analysis yun. So pag tinignan mo yung lower and upper middle income, nagkakaroon ng concentration doon. So yung concentration of wealth na dito sa high income, yung poverty rate ng lower income, lumiliit yung middle income mo. So kaya akala nila lumalaki yung economy. Hindi, actually, yung middle income mo na si squeeze, tapos dumadami low income, tapos yung wealth concentration nandito lang sa top tier mo. Because of corruption, tsaka yun nga, yung napakataas ng mga tax rates ngayon, di ba? So, Opo. Balikan ko lang si Sir Lito. Sir Lito, sa SONA ng Pangulo, ngayon pong araw na ito, tingin mo kakagatin agad ng mga Pilipino? Kasi sa nakalipas na mga apat niya na SONA, ang dami talaga niyang pangako. Meron pa siyang mga bibigat na mga binitawan nun. No? Una, bago pa yung mahiya naman kayo, pinagmalaki niya yung 5,500 na mga flood control projects. Now, after isang taon, sabi niya, mahiya naman na kayo. Sa tingin mo, makakalimutan ng taong bayan ito? Paano kaya ipipihit ni PBBM ito na or hindi niya maiiwasan yung mga nababanggit sa mga nakalipas din niya na SONA? Siguro, Admar, pare, ma-explain natin na mabuti yan. No? Tunghayan natin yung kanyang first SONA. Sabi niya doon, and I'm quoting from his speech, "In terms of the economy, we will implement sound fiscal management. Expenditure priorities will be realigned and spending efficiency will be improved to immediately address the effects of COVID-19 and also prepare for future shocks." grabe lahat. Madaling salita, ang pangako, aayusin ang gastos ng pamahalaan at ipaprioritize ng maayos ang spending. Pero ano nangyari? Di ba? Baligtad. Ngayon, ang susunod na budget natin, according to DBM, 7.2 trillion. That is 600 billion higher than last year, which was 540 billion higher than 2024. So, pataas ang gastos. Ang problema, hindi naman tumataas ang ating revenues. Tinatawag na fiscal space, panipis ng panipis. Despite the fact na meron tayong COVID-19, 2 taong lockdown, nagtapos ang administrasyon ni Pangulong Duterte na 59% ang debt to GDP ratio natin. Ibig sabihin, pag kinompare mo yung GDP natin sa ating utang, 59% of GDP lamang ang utang. Ngayon 66% na eh. At pataas pa dahil sa nangyayari nga, Dahil halimbawa, 1/3 ng utang natin na 18.55 trillion according to Ma'am Cora,
1/3 niyan is foreign debt. 2/3 is domestic debt. Eh yung 1/3 na debt, pag babayaran mo yon, kinumpute mo sa 58 pesos, eh ngayon 61.85 na. Eh di tumaas ka na. 385 na itataas ang babayaran mo dahil ang income naman ng gobyerno, pesos, hindi naman dolyar. No? Pagkatapos, nangako siya na ang poverty rate, single digit na raw tayo by 2028. My God. Yung huling SWS survey ng self-rated poverty, 52% of all Filipino households claim that they are poor. 52%, no? So, wala eh. Kung isusuma total nga natin para lang for the benefit of yung ordinaryong mamamayan na nakikinig sa itong gobyernong ito is overspending, overtaxing, overborrowing. And why are we overspending, overtaxing, and overborrowing? Because government is overstealing. Overstealing. No? So, ayan, sobra ang gastos, sobra ang pagbubuwis, sobra ang utang, dahil sobrang kawat, sobrang nakaw. No? Kaya yan ang state of the nation talaga kung tutuusin mo. So, Sir Lito, paano kayo i-manage ng ating government yung tinatawag na political disagreements while governance? Paano mong Attorney Mark, paano mong ipapatch up pa yung ating polarization ng ating society kung ganyang patuloy mong sinisiraan si Vice President Inday Sara, no? At bagamat malinaw na malinaw sa mga trust rating as well as approval rating, napakataas ng kay Inday Sara, samantalang mababa comparatively si Presidente Marcos. So, paano mo pang aayusin yan? Wala na. Ang ayusan yan 2028 na pag ang taong bayan na ang siyang nag-decide kung sino ang susunod na So, presidente. yung gulo po dito para Sir Lito, hanggang 2028 na, wala nang pag-asang magkabalikan. Wala na. Tuloy-tuloy na ito. Kaya nga nakakalungkot dahil wala eh. Pag ganitong awayan ng awayan, no? Tinitira nila ng tinitira si Inday Sara kung ano-ano pa na pati si Senator Marcoleta, kinulong, kung sino-sino, lahat ng mga kakampi ni Inday Sara kinukulong, eh di lalong iigting yung resentment o yung paghihinaing ng mga supporters ni Vice President Sara. Kaya lalala ang sitwasyon. At ang foreign investment, nasabi nga ni Ma'am Cora kanina, bumagsak na by 60% noong April. Sino pa mag-i-invest dito? Di hihintayin na lang ang 2028. Di ba? So, maraming unfinished business pala si BBM. Wala naman yata na-finish. Wala na-finish. Aray ko. Kung kasing laki ng utang natin, yung utang din niya na dapat gawin, trabaho, Sir Lito? Yung utang niya sa taong bayan, sobra-sobra. At mabuti na nga lang at marami tayong OFW. Yun ang sumasalba sa ekonomiya natin eh. Kung walang OFW, Diyos ko, anong natin, ang manufacturing industry makaliit. Ang agricultural performance, can you imagine, in a country which used to pride itself as an agricultural powerhouse, bagsak na bagsak. Ang importation natin ng bigas ngayong taong ito, according to the US Department of Agriculture, will be 6 million tons. No? 6 million tons. Nung panahon ni Pangulong GMA, that was 2 million tons. Napakataas na nung 2 million tons. Na nung panahon ni Pinoy, nagawa naming 860,000 tons lamang. No? Ngayon, 6 million tons. Paano pa yung mga farmers natin? Lahat na lang inaangkat na natin. Pati gulay, inaangkat natin. Baboy, inaangkat natin. Isda, pati galunggong, ini-import na natin. Hindi ko maintindihan kung anong mismanagement ang ginawa nila. Opo. Ma'am Cora, baka may maidagdag ka doon sa utang natin? Actually, yan ang sa akin pinakamalaking worry kasi yung utang na yan may pangmatagalang effect yung population. No? Kasi kaya binabalikat ko parati yung tatay ni BBM kasi nung time na yun, nung naging presidente si Marcos Sr., 5 years old pa lang ako. Nung nakalabas tayo sa IMF program,
I was already in my 40s. Okay? So, ibig sabihin, nung nakalap niya yung utang, 21 years, took another 20 years para mabayaran yung inutang ng tatay. So ngayon, itong anak, mas malaki pa yung inutang kasi yung inutang ng tatay is over 360 billion pesos. No? Si BBM, in his 4 years, utang na yan ng 5.8 trillion pesos. Ganyan nakalaki. Yung 5.8 trillion can build 3.6 million homes that are worth 1.5 million per home. No? So, ganun kalaki yun. So, ngayon, ano ibig sabihin yan? Kada Pilipino ngayon, meron ng 161,000 pesos. So, hindi pa pinapanganak, nasa tiyan pa lang, may utang na yan. Ganun ka na. Lumalaki yung utang natin ngayon, on the average, by 10%. Ang economy natin is only growing by 5%, tapos pababa pa yung trajectory. So, ibig sabihin yan, pahina ng pahina yung ating economy habang tumataas ang utang. So, ilang generation na naman ang mangyayari niyan sa pagbayad ng utang. Kasi ako naranasan ko yan eh. You know, 20 years of my life, nagbabayad tayo ng utang sa IMF. Opo. Siguro bilang panghuli na lang, no? Masarap pa sana makipagtalakayan. Pero last message na lang or baka may hindi kami naitanong na pwede nyo banggitin po, Sir Lito. Parang napakahirap kasing na magbigay ng positive statements at this point in time in our national life, no? Ano ang pwedeng gawin? Walang masyadong fiscal space na ine-explain nga ni Ma'am Cora kanina para pondohan ng gobyerno ang infrastructure na kailangan para makapag-employ ng maraming tao at miski na papano umusad ang ekonomiya. Wala ka ng fiscal space, no? Yun nga mga projects na iniwan ni Pangulong Duterte, katulad ng subway project sa Metro Manila. Dahil inilipat ang pera sa flood control, dati 2028 tapos na yan. Ngayon 2034 aabutin. So yung susunod pang presidente, no, 2034 pa makikinabang. Yung railway project natin, na napaka-importante. Sinabi rin niya ni BBM doon sa kanyang unang zona. Ano nangyari? Nakatenga. Walang kilos. Kasi nga nalipat sa mga corruption prone na flood control at infrastructure projects ng DPWH at pang ahensya. No? So, para sa akin, kung talagang gusto ni BBM na magkaroon siya miski na papano ng kaunting legacy na maipagmamalaki niya, tuunan niya ng totohanang pansin yung corruption sa natitirang 2 taon ng kanyang administrasyon. Ipakulong ang dapat ipakulong, usigin ang dapat usigin, kay kamag-anak niya, kay sino paman. No? Kasi yan na lamang siguro ang makapagbibigay ng konting consolation, consuelo para sa taong bayan, ano? Na at least may mga makukulong, merong mga mauusig. Other than that, wala na ako nakikita. Opo, Ma'am Cora? Alam mo yung Ma'am Cora, report Ma'am Cora. card niya sa economic performance, lumabas na yung katotohanan eh. Kasi noong 2020, fourth quarter 2025 at saka first quarter, nakita na talaga ng ekonomiya, hindi dahil sa external factors, kundi dahil sa corruption, tsaka lack of confidence, no? So, napakaliit na nung kukunti na lang ang option si Presidente, no? Dahil lumabas na talaga lahat eh. Hindi na siya pwede magtago. At saka, ano pang sasabihin niya ngayon? So, ang option niya, if he decides to stay in power, magtino nga siya, as what Sir Lito said, no? So, magtino ang gobyerno, restore fiscal discipline, require accountability, no? At saka, provide jobs. Pero kung hindi na kaya yun, I think the best option for his redemption, or kung may natitira pa mang survivability, no, is to step down, di ba? Kasi ano pang pwede niyang gawin at this point, kung napakaliit na nga nung kanyang fiscal space.
Yun. Maraming salamat. Ayun ho, ang ganda ng talakayan diyan sa SMNI kahapon diyan sa zona nitong si Marcos Jr. Ano ho sila ika nga walang kabayas-bayas. Kung ano yung nangyayari sa ating bansa, yun ho ang kanilang pinag-uusapan. Di kagaya ng mga taga-mainstream media. Naratibo lang ni Bangag ang kanilang itinutulak. Direkta ho tayo sa dahig. Ano lang muna tayo? Okay. Correct. Okay guys. Vice President Inday Sara Duterte, welcome back to the Netherlands. Kamusta po kayo, ma'am? Thank you for the welcome, and I welcome as well our mga kababayan na galing sa iba't ibang bansa na nandito sa Den Haag. I'm okay, walang problem. VP Inday, I think a lot of people wants to know, kamusta po ang inyong ama, ma'am? That's the burning question naman all the time. Okay lang naman siya, wala pa siyang problema. We had productive discussion about politics. So, ang gusto lang, naubos yung oras namin sa tatanong niya sa estado ng politika sa Pilipinas. Ma'am, it seems that notably 30 minutes early yung pag-out niyo, ma'am. Is this a new development? Kasi 2:45 pa man, ma'am, mga wala pa nag 3 o'clock. 2:44 pa, ma'am. 2:44 pa, ma'am. 24 to 15 minutes early. Mga 20. Ah. Okay. But everything is okay naman so far, ma'am. Wala ka, VP. Actually, nag-chismis pang good minute here dito kanina. Tapos, so tinaang yung security na I have to go down, I have to go. And then, clearly requested 5 minutes extension para lang mahuman ang chismis ba. But said no, not today. But on any other day, yes. So I was thinking maybe, I don't know. Okay. I do not know. Kasi na siya lain na schedule pa. Okay. VP Inday, yung recently concluded mo na meet and greet sa London, nakita ng buong mundo na solid talagang suporta sa iyo ng taong bayan. That's basically the trust and confidence of overseas Filipino workers just for London alone. How do you feel, ma'am, seeing that particular crowd? Well, heartwarming at nakakaiyak dahil karamihan sa kanila face-to-face na ang una talaga nilang tanong is kamusta na si Tatay Digong. At kung hindi man yan, ang sinasabi ay ipaabot mo yung aming pagmamahal at pagdarasal kay Tatay Digong. So, karamihan talaga doon yung kanilang pangungulila kay President Duterte. VP Inday, in as far as the positive development is concerned, yung results sa dalawang survey Pulse Asia and SWS, talagang nakikita na yung trust and confidence and your ability to lead in as far as being the Vice President of the Republic of the Philippines is concerned has resonated to the millions of Filipinos. So how do you feel, ma'am, na steadfast, steady, strong pa din ang suporta sa iyo ng mga Pilipino in comparison to what is alleged by some? On that point, I am truly blessed. Favored ako ng Diyos sa ganyan na bagay. Hindi ako makapag-explain sa mga surveys dahil hindi ko naman alam ano yung ginawa, kung sino ang nagpagawa niyan. Pero lagi lang talaga ang sinasabi ko kapag merong survey na lumalabas ay nagpapasalamat ako sa patuloy na pagtitiwala ng ating mga kababayan sa akin, sa aking mga kasamahan sa OVP at syempre sa aming opisina. VP Inday, on a different matter, were you able to watch or perhaps read a transcript of the State of the Nation's address ni BBM? Hindi ako nag-board ng SONA like last year and wala akong planong basahin ang nilalaman ng SONA o kahit man lang summary dahil I truly believe it is a waste of time of the Filipino. VP, marami po ang nagtatanong, how do you maintain the radiant glow na talagang shining, shimmering, splendid ka talaga?
Sona. And wellness. Kasi ma'am, ang dami nagtatanong ma'am, how do you keep such a radiant glow knowing na kabilat kanan yung atake sa iyo ma'am, may it be personal or political? Hindi ko lang alam ha, sandali lang. Gusto ko lang matanong kung hindi ba ganito ang glow ko noon, 2022? Actually, mas ma'am, mas grabe. Grabe. Yes. Grabe, Jude, kagwapa ron. Kasi different sa akin. Simula nung 2022 hanggang ngayon. Siguro nadagdagan lang yung skincare kasi Pansin ko ito, ma'am. kasi nagkakaedad, di ba? Pag mahirap na wag 38 ka lang, tapos namumukha kang 68. Hala, BTR. Guilty, mabutaan na yun. Wala akong pinapatawa. Kasi meron tayong kilala na 68 pa lang, pero Kailan may anak, ma'am? Kailan ni ma'am? wala naman wala nung 2022, in fact, before 2022. Pareho lang yun. Yun lang na mas meron na akong awareness ngayon sa aging ng mukha. Kaya meron ng mga Sunblock, ma'am. meron ng mga yung Okay. VP, meron bang gustong ipahatid si former president sa mga Pilipino, ma'am? Na alam niyo naman talaga, ma'am, we have been doing this for more than a year, but strong and steady pa din. In fact, ma'am, on Wednesday, we actually have a gathering prepared to echo the voice of Filipinos from all over the world. Yes. Meron tayong rally sa Wednesday, July 29 sa harap ng ICC. And this is free to Tete Town rally. And talk about the injustice that was done to the President. Salamat. Pinaalam ko ito kay President Duterte at sinabi ko sa kanya na I do not think this will help your case since from previous rallies napapansin namin na kinukuha ng ICC yung mga sinasabi natin at ginagawa nilang basihan sa kanilang mga desisyon. And then he said na bakit pa kayo mag-rally? What for? Yeah, sabi ko, para lang malabas namin yung galit namin. At marinig ng buong mundo yung galit ng mga Pilipino sa ginawa sa iyo. And then sabi niya, okay, bahala kayo. Yan ang gusto niya. Grabe, But no? I warned him that it will not Ano yan, tawag dito, typical PRRD. Kahit no, ano yan kumbaga, yan ho talaga ang si Tatay Digong. Ayaw ho niya na nakakaabala, no? Kahit nung presidente pa siya, mantakin niyo ulam sa Malacanang dahil nga alam niya pera na siyambay ng Pilipino ang ginagasta diyan. Isang sabaw at isang ulam, yun na yun. Hindi kagaya ngayon, merong kabyar, merong steak, merong kung ano-anong pagkain dyan sa Malacanang. Sabi nila. have this case and he said no. Kung ano yung gusto niya. And you, ma'am, as our hope, the torchbearer for the light na makikita namin sa 2028, the future President of the Republic of the Philippines. What's your message to your supporters, ma'am, na talagang lalaban hanggang sa dulo para sa bayan? Amen. On that note, then, I am truly blessed kasi simula noong 2016 hanggang 2019, midterm elections ng President's PRRD. Noong 2022, 2025, pinakita din yon ng mga tao yung kanilang suporta sa midterm elections. Hanggang ngayon, nandyan pa rin yung pagtitiwala at suporta ng ating mga kababayan. In fact, hindi lang yung kanilang suporta, hindi lang siya na parang, gusto ko siya, sinusuportahan ko siya. Marami sa ating mga kababayan, yung nagdarasal talaga gabi-gabi para we pray for Inday Sara, we pray for the Duterte family, we pray
pray for President Duterte. At hindi ko alam kung saan nanggagaling yung ganyan kalakas na pagtitiwala at paniniwala ng ating mga kababayan. Pero kami, tulad ko, ako, tuloy-tuloy lang talaga ako sa trabaho ko. Kung ano yung mandate ng Office of the Vice President, apart from being the Vice President being a constitutional successor, kung ano yung mga merong budget na mga programs and projects sa loob ng aming opisina, yun lang din at yun ang ginagawa namin. VP Inday, on behalf of the Filipino all over the world, Ayun na nga mga kababayan, dito na una tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pag-support sa page. Tuloy-tuloy lang ho tayo sa pag-suporta dito kay VP Sara. Kailangan niya ho yan ngayong mga panahon na ito. Ipakita natin, iparamdam natin sa mundo ng social media na ang survey ng Okta Research hindi totoo yan. Pambihira pagkatapos ng 3 linggong impeachment, bigla kayong bumaba sa survey si VP. Anticipated naman natin yan. Talagang kakapitalize yan ng mga tag dito ng mga survey firm para ma-justify nila yung pagbaba ng mga numero sa survey nitong si Sara. Maraming salamat. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin Pilipinas.